Fully booked na raw ang ilang mga biyahe sa mga bus terminal sa Cubao. Pero kung ngayon pa lang daw kayo bibili ng tiket para lumuwas ngayong Semana Santa, abay may makukuha pa rin naman daw. Para sa detalye live na magbabalita si Mobile Journal Francis Orso mula sa Cubao. Francis, ano muna yung mga fully booked ng biyahe? Cheryl, may mga ilan na bus terminals dito sa Cubao ang fully booked na. Halimbawa itong Superlines na biyaheng Bicol Region. Fully booked na ang air-conditioned bus na biyaheng Camarines Norte hanggang March 31. Fully booked naman din ang biyaheng Camarines Sur hanggang March 28. Dito naman sa may Victory Liner biyaheng Zambales at Baguio, fully booked na ang biyahe papuntang Baguio at ito nga sa Zambales ngayong Miyerkules at Huwebes Santo. Nag-apply naman ng special permit itong mga bus stations na to para madagdagan daw yung kani-kaniyang mga bus na pwede pang bumiyahe. Paano nangyari yung fully booked na pero pwede pa rin ang walk-in? Cheryl, itong nakapag-book na kasi o yung fully book na sinasabi natin ay yung mga nakaschedule na sa mismong araw ng kasagsagan ng Semana Santa. Karamihan kasi sa nag-book ay through online at yung mga kinuha nilang araw, itong Huwebes Santo nga at itong Biyernes Santo. Doon naman sa mga balak mag-walk-in, first come first serve basis pa rin yan at depende kung may maaabutan pa silang upuan sa bus. Kaya ang paalala natin doon sa mga magwo-walk-in o pupunta pa lang halimbawa bukas o sa mga susunod na araw, hindi guaranteed na may masasakyan pa tayo o maaabot ang mga bus papunta doon sa mga lugar na o sa inyong mga probinsya. Bukas, last day na ng pasok at siguradong magdadagsaan ang mga pasahero dyan. Nakahanda na ba ang pamunuan ng bus terminal? Nakikita ba nila na kakailanganing magdagdag pa ng mga bus? Yes, Cheryl, sabi nga ng mga nakausap natin na mga bus terminals ay handa na raw sila ngayong handa sila sa pagdagsa ng mga pasahero. Sa katunayan, marami na rin mga bus companies yung nag-apply ng special permit sa LTFRB, gaya nga ng nabanggit ko kanina, para madagdagan yung kanilang mga bus na babiyahe sa mga ruta at ma-meet yung demand ng mga pasahero. Ipinapatupad din ang mahigpit na seguridad sa mga bus terminals. Kanina nga rin, Cheryl, ay may mga namataan tayong otoridad na nagkakabit ng tarpaulin para isulong nga yung ligtas na Semana Santa. May mga ipinagbabawal ding dalhin sa loob ng bus para doon sa mga babiyahe o pasahero. Kabilang dyan yung explosives and firearms, incendiary devices and guns, mga flammable materials, mga nakakalason at infectious substances, sharp and pointed objects. Sa mga fur parents naman o yung mga nag-aalala ng mga fur parents kasi, di ba, yung iba dadalhin nila yung mga kanilang mga alaga. Pwede naman daw yan dalhin basta't maliliit or yung nasa small to medium sizes at siguraduhin din daw nakasuot ng diaper. Samantala, Cheryl, inaanunsyo na rin ng MMDA na sususpendihin ang number coding scheme mula Huwebes Santo hanggang Biyernes Santo. Ang mga provincial bus ay papayagan ding makadaan sa EDSA ngayong Holy Week period. Nasa 2,300 MMDA personnel naman ang ide-deploy ngayong Semana Santa. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Francis Orso.